This is just to show support and sana pakapulutan to ng iba nating mga kasamahan sa industriya na let's support each other regardless of what we believe in or kung saan man tayong network. Hello Kafden fans! Ito na nga ha. Sir Alden po ay in-interview siya ng 24 oras mga kasambreros para nga dun sa kanyang pa-block screening sa mga kaibigan niya sa industriya mga kasambreros, and kakatapos nga lang nung samahan ng mga makasalanan ni na David Licauco, Betong Sumaya, Jay Ortega and the rest of the cast mga kasambreros. So talagang he walks the talk, no? Kung ano yung kanyang mapag-goal ay talagang kumbaga pa inaano niya talaga, isna sa pamuhay niya at ina-act out yung mga kasambreros. And then ito, no, may isang fan mga kasambreros na pumunta siya sa Isla Amara, ni na Ma'am Catherine Bernardo at saka ni Sir Piolo Pascual nga mga kasambreros, no? Kasi nga itong Isla Amara ay located sa Palawan. Tapos nakita ko dito, medyo pricey siya, no? Kasi syempre first class na beach resort mga kasambreros. Tapos yung sinilubong sila una, no? Ng welcome drinks mga kasambreros ng mga receptionist dun sa mismong venue. Tapos nakuha nila yung kwarto ni Piolo Pascual mga kasambreros. So, siguro ang mahal nito kasi nga syempre Piolo Pascual yan mga kasambreros. So ganito pala yung view niya doon sa beach resort ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden mga kasambreros. So ang ganda. Tapos yung mga menu nila, yung mga pagkain for example ay medyo pricey. Tapos kumbaga pa parang syempre expect mo na ganito, no, kapag pupunta ka doon ay expect mo na talaga na na mamahalin yung mga gantong uri ng beach resort mga kasambreros, at saka yung accommodations, pagkain, and so on mga kasambreros. So pero sulit naman kasi nakita naman sa kanila na enjoy, tsaka maganda yung view, no, kasi Palawan yan no. Parang pangalawa yata yung Palawan sa most visited beaches dito sa Pilipinas, after ng Boracay nga po mga kasambreros na may white sand sa Antique. So ito, no, talagang nag-enjoy sila mga kasambreros. And kung gusto niyo pong pumunta ng Palawan, actually April 5 parang parang nung nakaraang araw lang niya or kahapon na niya in-upload ito mga kasambreros. And then ito, na sobrang kulit ni Ma'am Catherine dito. Sobrang kulit niya dito mga kasambreros. Parang yung isang contestant na na naging nag-transform into alam ko parang next week pa ito mga kasambreros. Tapos ang napansin ng mga tao dito, parang si Sir Lolo yung naging si FMG mga kasambreros ay di ba nagulat si Ma'am Catherine. Tapos parang hinag niya dito si Sir FMG mga kasambreros. So ang nakitang posture or aura ng mga tao dito kay Ma'am Catherine ay parang si Sir Lolo yung kumapa yung TV series nila dati ni Sir DJ mga kasambreros na Too Good to Be True ba yun? Parang ganun mga kasambreros yung kanyang yung kanyang title. So and then ito, no, next item natin, si Sir Alden, morning bike mga kasambreros ang kanyang ginawa kanina, kasama sina Christopher Martin. So inisip ko nga dito, no, hindi sumasama sina Leysam at saka si Mama Ten. Siguro niyayaya yung dalawa, pero ayaw nilang hindi nila tripping yung ganito mga tripping ni Sir Alden na let's say magbabike, no, magjo-jogging or minsan nakita ko sumasama rin si Mama Ten sa mga jogging niya, pero not all the time. Unlike kay Sir Alden na talagang disiplinado siya, no, pag sinabi niyang gagawin niya ay araw-araw niya talagang ginagawa mga kasambreros, no. Minsan may gym, minsan parang lumulobo na no, parang katawan ni Sir Alden. Ako lang ba nakapansin, no, ang laki ng kanyang mga braso at ang mga paa mga kasambreros. So parang muscles ba ito, no, muscles mga kasambreros. Tapos may makapagsabi ba yung isa dito na girl, parang kasama rin niya parati ito, no, maliban kay Christopher Martin, di ko alam kung asawa ba to, girlfriend ni Christopher Martin yung girl dito.
So yan po, no, pero morning bike or cycling ang ginawa ni Box Office King kanina. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang kanyang advocacy sa fun run at saka sa sa pagtulong sa mga local movies dito sa Pilipinas mga kasambreros, kasi nga pag-goal niya talaga na tumulong sa industriya ng movies or Pinoy showbiz industry mga source of Pinoy local movies. Alright, sinabi po sa ating Captain ha, pero abang-abang pa po kayo mga Captainatics. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title po natin ay Sukdulang Ligaya. Grabe ng ganda. Psalm or Psalm 16:11, You will show me, speaking to God, the path of life. In your presence is fullness of joy. Ayun. At your right hand are pleasures forevermore. Sa Tagalog po, ituturo mo si Lord ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan o ligaya. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Kung kaya sukdulang ligaya or kaligayahan mga kasambreros. Napakaganda. Ang Psalm 16:11 po ay nagpo-provide sa atin ng napakaganda at dakilang promesa or pangako ng Panginoon about guidance at joy, no, kagalakan mga kasambreros. And by the way, sa mga hindi po nakakaalam, magkaiba po ang joy at saka happiness. Ang happiness po ay worldly pleasures. Kumari, no? Nagkaroon ka ng material things, nagkaroon ka ng ganito, nagkaroon ka ng achievements, nagkaroon ka ng successes, ay pwede ka maging happiness. However, yung joy po is heavenly. Kumaga pa, parang divinely siya or godly na happiness mga kasambreros. So, mas mataas siya sa happiness. Ang happiness is mas shallow or mas mababaw na form or level ng joy mga kasambreros. And ang joy na ito ay matatagpuan natin sa ating relasyon sa Panginoon. That is why the psalmist says na yung kanyang nadarama ay lubos-lubos na kagalakan, tapos ang tulong ng Panginoon ay ligayang walang hanggan ang kanyang na-experience or na-feel mga kasambreros. So ang verse din na ito ay nagre-reveal din sa atin ng path of life, yung daan ba patungo sa buhay. Marami akong narinig na hahanapin ko muna sa sarili ko, no, magliliwaliw muna ako, gagala muna ako, magme-me time muna ako, no. Ako na muna ang sa parang hanapin ko. And then pero mas maganda kapag nag-alone ka or nag-me time ka, nagbakasyon ka for example, dalhin mo yung Biblia, okay? Dalhin mo yung worship songs for example, mag-quiet time ka with the Lord mga kasambreros. Doon natin mahanap ang buhay because ang isang invention, hindi niya, siyempre pag invention, kunwari rice cooker or electric fan, hindi alam ng, hindi niya malalaman ang kanyang purpose. In the first place ay non-living thing siya. Pero kung napagsasalita yan, ay mahanap niya ang kanyang tunay na meaning at purpose ng buhay dun sa gumawa sa kanya. So, ganun din sa ating buhay bilang mga tao. And ang idea na ito ay nagsasuggest sa atin na yung authentic life natin, yung real and genuine life natin, yung tunay na purpose natin is not simply about existing, no, but living according to God's plan and purpose. So hindi lang tayo nag-exist dito, hindi lang tayo inaamoy yung simoy ng hangin, hindi lang tayo nagko-consume ng space, hindi lang tayo nag-exist mga kasambreros, but we have to live according to the purpose, no, at saka plano ng Diyos sa ating buhay. And the path of life na sinasabi po dito ay nag-i-imply ng direction. Okay, nag-imply po siya ng direction. Sabi nito, you will show me the path of life. So, King David was asking or was plain and straightforward na ipapakita sa kanya ng Panginoon ang path of life mga kasambreros or ang road to life. So ang phrase na ito ay nag-imply ng guidance, clarity at saka direction. It stands in contrast to confusion and disorder that can characterize our world. So opposite nito yung confusion at saka disorderliness ng mundong ito. And marami pa ako na rin na you only live once, no, YOLO.
Pero, you only live once but you have to live it right. Kasi marami ang nabubuhay pero hindi nila alam ang tunay na purpose at meaning ng buhay. So, di ba, delikado yun mga kasambreros, kung kaya maraming tao ang ginagawa yung gusto nila pero hindi pala yung gusto ng Panginoon sa kanila. So, they ended up messing up and they ended up na hindi pleasing ang kanilang buhay sa harapan ng Panginoon. And mahirap din kapag hindi tayo nakaka-please sa harapan ng Panginoon, mga listeners. Additionally, the verse highlights something profound. In God's presence, there is fullness of joy. So, sukdulan, no? Walang kapantay na ligaya. So, ang ibig sabihin po ng joy dito is hindi siya superficial, no? Gaya na mention natin kanina. Hindi siya superficial happiness na nawawala at saka natatanggal. Kasi yung pang-araw-araw natin na pamumuhay, hindi tayo kapag ang joy ay nakadikit na sa ating puso't isipan. Kagaya sa akin po, no, galing ako na Maynila, tapos sa awa at grasya ng Panginoon na nakilala ko siya doon, and then nadala ko siya hanggang dito. No, kahit nasa gilid ako ng sapa, nasa highway ako, nasa gilid ng gubat, nasa gitna ng gubat, mga sagingan at saka mga kanyo-ganyo nandito, ay nafe-feel mo yung joy. Kahit may challenges, yes, may mga trials, yes, pero nandun yung sukdulang ligaya. Every time na nakakaranas ka ng kapighatian, no, ng challenges at problema sa buhay, mga kasambreros, nandun pa rin pagka-umaga yung fullness of joy because you know that there is God who loves you, no? At saka nagki-care sa iyo, mga kasambreros. So, nagtuturo siya ng buhay, no? Na hindi superficial, kaligayahang hindi mababaw, mga kasambreros, at saka fueled by material things. Kasi ang tao, may mga tao na nasisiyahan lang sila kapag may material things sila. Sa amin dito, kahit birthday, hindi kami nag-celebrate ng birthday. Pag may manok na native dyan, o magkakatay lang kami, no? Ganun na kasi, sobrang simple po ng buhay dito. And always gulay. So, ganun po ang aming pagkain at saka ulam talaga dito, no? Gulay, mga kasambreros. So, we are invited to experience pleasures that do not fade away, no? Mga bagay na hindi, mga kaligayahang hindi nawawala, no? Which resonate deeply within our souls. So, kaluluwa. Ang yung mata natin kasi, may mga bago tayong material things. Yung mata lang natin na satisfy, yung ating outer being lamang na satisfy. Kapag yung Diyos po natin, ang na-satisfy tayo sa Kanya, inner being natin, no? Inner souls natin, mga kasambreros, ang nasa-satisfy. So, ni-invite tayo sa sa verse na ito, mga kasambreros, na we have to find our greatest joy, no? Sukdulang ligaya at kaligayahan, mga kasambreros, sa ating Panginoon. And when we read Psalm 16:11, we encounter an invitation into a deeper relationship with God. And si King David po dito ay talagang syempre, no, he's a man after God's own heart. Ini-invite po tayo that we should experience the same. And it's a powerful reminder sa atin na yung joys, yung blessings ay matatagpuan natin sa relasyon natin and connection sa Panginoon, mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our Lord Jesus Christ, our joy giver. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment po, mga kasambreros, and paalam po. I love you.